Ano pong dating sa inyo nitong prayer rally ng mga taga-suporta ni dating Senador Bong Revilla na ngayon ay nakakulong dahil sa malversation of public fund at graft in corruption tungkol sa flood control scam. Ito pakita ko sa inyo dahil ito naman ay kailang karapatan, pero anong dating nito ng ganitong mga sitwasyon bago ako magbigay ng opinion? Sige. Magandang hapon sa ating lahat, Ayan, mga kababayan. Nag-rally sila. Tayo ay natitipon February, ngayong hapon sa kabila ng magkakaibang paniniwala at relihiyon Ayan, upang sama-samang manalangin para sa Prayer kaayusan ng rally. ating bansa at upang idulog sa may kapal ang Ayan, isang patas at matapat na paglilitis para sa ating minamahal na Senador Bong Revilla Jr. Ayan, Ang pagtitipong ito ay patunay ng malinaw na paninindigan. Ayan po ay bahagi ng kanilang ginawa. Taga-suporta ni dating Senador Revilla. Karapatan po nila yan. Hindi po natin minamasama. Baka sa akala nila at ginawa natin topic, minamasama. Hindi po. Karapatan nila yan na magpakita ng suporta. Okay? Pero hanggang dyan lang yan. Kasi ang kaso ay nasa korte na. Pag nasa korte na, ay tama lang, prayer rally. Pero at least ang ginawa nila, prayer rally. Walang karahasan. Although may mga nag-speech dyan na nadinig ko ay medyo may batikos. Katulad hindi mo maiwasan kasi asawa yon. Congresswoman Lani Mercado Revilla. Sinabi niya, biktima daw sila at ang kanyang asawa ng kawalan ng hustisya, kawalan ng due process. Yun, medyo iba yun. Pero naintindihan natin yan kasi asawa yan, nakatingin yan doon sa kasalukuyang kalagayan ng kanyang pamilya dahil nakakulong. Pero, for your information mga kaibigan Luzon, Visayas, Mindanao, taga-suporta ni Bong Revilla o hindi man, ang pagpapay ng kaso, aresto, pagpapakulong, yan ay parte ng due process. Hindi po hinuhusgahan si Revilla na guilty sa kasalanan. Parte pa lang ng proseso ang nangyari sa kanya. Kinasuhan, nagkaroon ng warrant of arrest, voluntary surrender, kaya siya nakakulong at ini-issue na yung warrant of arrest after niya mag-surrender. Pero ngayon ang sinasabi nila ay walang due process at paninira daw ang ginawa. Harassment ng ginawa. Abay, ibang issue na yan. Pero dahil nasa korte na ang kaso, bahala ng korte dyan. Hindi na natin pakikialaman. Basta ang kanyang kaso, graft in corruption, malversation of public fund, without bail, walang pansamantalang paglaya. Pero ganun pa man, atin pong kinikilala at ang channel na ito, ang kahit na sinong taga-suporta, hindi lang si Bong Revilla, kung sino man po ang mga nakasuhan at kakasuhan pa, yung prayer rally, okay po yan, legal po yan. Yan ay bahagi ng inyong paniniwala, freedom of expression, freedom of assembly, freedom of the press, lahat nasa inyong karapatan. Okay yun para may parating. Kaya nga pinapakita ko yan, marami rin sila. Sa Cavite po ginawa yan. Sa Cavite po ginawa. At yan ay kanilang karapatan. Okay? Ng pagpapahayag. Bahagi po ito ng kanilang damdamin. Pero kayo pong mga naniniwala ng mga taga-suporta, inyo pa rin pong ipaubaya at ipagkatiwala natin sa rule of law at proseso ng batas. Lalabas at lalabas din po ang katotohanan after ng trial, kung guilty o not guilty, may ebidensya ba o wala. Kaya nga lang dahil sa ilalim ng kasalukuyang sistema at batas, talagang kanyang mga kaso po ay talagang nakakulong. May pagkakulong mo talaga. Hindi yan basta-basta nakakawala hanggat may trial. Yan ang masakit. Hindi biro. Pero naintindihan ko po at ng channel na ito at ng ating mga kababayan, yung damdamin po ng pamilya at mga taga-suporta. Okay? Kahit madalas nyo gawin yung prayer rally, hindi po masama yun. Malay nyo sa kanyang prayer rally na tinatawag, makuha nyo talaga at ibibigay ang tunay na hustisya. Ayun ho, maganda. Actually, sa totoo lang, mas okay pa si Bong Revilla nag-surrender, hindi nagtago, kumpara kay Saldico at iba pang mga personalidad na Maka Duterte. Wala pa yung warrant of arrest, nagtago na, naluluwas ang warrant of arrest. Hindi talaga nagpakita, bumabanat pa.
at least ang kampo ni Revilla, lalo na yung dating senador, hindi naman siya bumabanat. Voluntary siya nag-surrender at haharapin. Pero siyempre yung kanyang mga anak at buong membro ng pamilya, kung ano man ang sasabihin ay ating intindihin na yon. Kasi masakit talaga sa kanilang makulong ang membro ng pamilya. Pero hindi naman siguro totoo na sinasabing sila'y naharas o walang due process. Ibinigay ang pagkakataon. At yun nga, ulitin ko, ang pagkaka-aresto, pagpapakulong, bahagi ng due process. Para magkaroon siya ng pagkakataong harapin ang kaso, labanan ng kaso, dokumento laban sa dokumento, ebidensya laban sa ebidensya, sa actual trial before Sandigan Bayan. So lahat po ng mga akusado, lahat ng nahuli, sumuko at huhulihin pa sa darating na mga araw, ganyan po mangyari. Pantay-pantay po yan. Marami magagalit sa gobyernong ito kasi tinuluyan sila. Kasi iba itong gobyernong ito under President Marcos. Noong mga nakaraang gobyerno po, pinagtakpan, pinakawalan pa yung mga nakakulong. O ano ba nangyari? Tuloy-tuloy ang korupsyon. Ngayon, under Marcos administration, ipinatigil, kinasuhan, pinakulong, hopefully matigil, mabawasan ang korupsyon. Yun po ang mensahe nun eh. Kaya yung iba, tutuwa sa ginawa ni Pangulong Marcos, yung iba naman nagagalit. Pero wala tayong magagawa. Kailangan po natin tanggapin yung dapat na gawin. Kasi mas delikado pag nagpatuloy ang korupsyon. Mas maraming pera ang mawawala sa pera ng bayan. Mas maraming buhay at ari-arian ang masisira sa pagbaha. Mas marami pa hong masamang epekto sa ekonomiya, tourism, peace and order, ang kahirapan. Ang korupsyon ay nagdudulot ng kahirapan sa bansa. Kaya kung ipinatigil at pinakakasuhan ang mga sangkot, yan ang tamang solusyon sa aking interpretation at opinion. Normal lang po na may matatamaan, normal lang na mayroong magagalit, normal lang po na mayroong talaga sasabit, kasi mayroong nangyari. Pero kung kakampihan natin ang mga sumabit, hindi kaliwanagan at development ng ating hangad. Pag sumabit at may ebidensya, may pananagutan. Pag sumabit at napakawalan dahil walang ebidensya, ay di walang problema. Ganun lang po yun. Ang masama ay katulad ng ginawa ng mga nakaraan. Posibleng kinonsinti pa, pinagtakpan, o ang pinakadelikado at pinakamalala ay kung kasapakat pa ka sila sa nakawan sa pera ng bayan. Iyon ang karumal-dumal. Pero sa ngayon, sa aking sariling interpretation at opinion, base sa mga nangyayari at pinanghugutan, tama lang ang ginagawa ng kasalukuyang gobyerno. Panagutin ang kahit sino. At ang mga mamamayan ay tumulong magharap ng ebidensya at magbigay ng pagpapatunay. Hindi yung speculation lang, paratang lang, kulong na kaagad. Pag hindi nakulong, sasabihin kinampihan. Hindi po ganun ang paghahanap ng hustisya. So please like and share for information at education ang ating topic.